Hello, magandang buhay and welcome po dito sa aking YouTube channel sa Putakti Vlog. Yan. Support nyo po and please like, share and follow and subscribe na rin po. Thank you po. Hi mga kapiki, at ito pong batulina na to ay aming lilinisan na. Simula po nung maalisan na ito ng inahin at nung mawala yan ng biik ay hindi ho namin ginalaw at ito ho ay binabarang ko lang ng Sunrox. So ayan, nagkaroon ng kalawang kaya ito ay lilinisan at dapat po ay mapinturahan at aalisin na rin nga namin yung kisame niya dahil parang may naninirahan ng hindi kaaya-aya dito. Ayan. So aalisin na lang po namin at kaya po may mga kisame kaya na ganito na katsa para po hindi sobrang init ang isang inahin. Yan. Ito po ay aming i-disinfect, lilinisan at pipinturahan ng bago. So, kailangan po na bago lagyan ng isang inahin na anak ay ito po ay malinis para wala talagang virus. Baka yan ay merong ano. Minaga. Minatalon. Ayun ka naman na ipupunta sa iyo. Di yan takot sa iyo. Yeah. Kailangan alsin. Yan po ang ibabaw. So, are, nilagyan ko siya dati ng panghuli. Oh. Kaya huwag kayong maglalagay ng kisame na karton. Nagiging tirahan ho yan ng mga kaibigan. At yan hong dumi at ihi niya na hindi maganda sa mga baboy, lalo sa buntis. At syempre dapat po na walisan at linisan, alisin yung mga papel diyan. Kaya ako ay kumuha ng sako at doon ko po inilalagay yung mga basura. Para kapag yan po ay nilagyan ko na ng sabon ay hindi na po kalat diyan. So, kailangan natin babadi ng sabon at saka ng Sunrox itong may Bartolina. Kaya magtitimpla ako ng isang ganito lang ho. Ayan, dyan. Dito na. At mayroon din akong powder na Clorox. So, para makatipid-tipid, gagamit kayo nito powder. At ito yung ilalagay. Ito ay tira ko pa dati. Mga 2 kutsara lang. Pakikita sa inyo mamaya yung pinaga. At syempre, para hindi naman po sobrang aksaya, ilalagyan natin na ito. Mga kalahati na re. Ari ay ilang litro ba ito? 1,000 ml. So, ilalagay ko yung kalahati para ito ay pambaba dito sa i-disinfect na Bartolina. So, yun. Kalahati na. Kalahati na. At syempre po, kapag ka magde-disinfect at may katabi pong mga inahin na mga buntis, uunahin po muna yung mga buntis na inahin na yung sahig nila ay ma-disinfect. So, ang iaano ko naman po dito ay pupuruhin ko po ito ng lagay ng Sunrox. So, hindi ko rin po siya hahanlawan. Ganyan lang, pasisiritan ko lang po. Huwag nyo lang paaabutin doon sa may inahin. Doon sa may nguso nung inahin para hindi niya mainom. Tapos ito po ay bubuhusan ko rin ng may sabon para mababad din siya. At huwag nyo rin paaabutin doon kasi syempre, chemical po yung Sunrox, buntis yung inahin, so hindi dapat na maabot niya yan. Eto, wawalisin ko po ito para hindi maabot ng inahin. Ayan, wawalisin ng palayo para ma-spread yung Sunrox sa paligid. Ganyan lang po. At hindi na rin yan hahanlawan. So, dapat ay unahin itong may laman bago pa mag-disinfect nung walang laman. Ayan, ganyan na. Initsahan ko rin ng konting tubig na may Sunrox yung flooring nung inahin at winalis ko po kaagad.
So, ibababad lang yan at pwede na po yan sa kinabukasan hanlawan. Na nato ay hindi naman po ito namatayan ng alaga. So, nung panahon na yon ay tumamlay po ang nandito at yun po ay ipinagbili kaagad. So, hindi ho nagtagal at dito sa isang ito. Ito ho talaga yung hindi na namin ipinagbili kasi buntis at yun, natuluyan dito. So, simula noon, Sunrox lang inilagay ko at hindi namin to ginalaw. Kaya ito ay bababaring ko ulit ng Sunrox. Yan. Babad lang po yan ng Sunrox. At saka ko na po yan lilinisan itong isang ito. At naubos ko po yung isang 1000 ml lang Sunrox sa pagmimix, sa paglalagay ng poro at sa pagbababad. So, malaking tulong ho yan. At ibababad ko pa rin nga ito. At ito hong isang ito ay bababarang ko na rin ng sabon. Ito inilagyan ko dati ho ng apog. Ayan. Pag yun nalinisan, pipinturahan naman yung mga Bartolina para po maging mas maganda at mas matibay. At ito po yung inuna kong i-disinfect, kaya kauna-unahan ay wala ng bula, pero yan po ay nakababad yung Sunrox at sabon diyan. So, dyan lang sa may gilid, ayan, dahil nga po ito ay may laman. At ito namang mga walang laman, ayan, nakababad po yan sa may timpla na Sunrox at sabon. So, ito namang isang ito ay nalinis ko rin kanina. Ayan, inuna ko sila dahil sila ay may laman pa. At itong pinakahuli kong binabaran, hindi ko yan inalsa ng mga dahon-dahon, hinayaan ko lang para mababad. At ito pa ang isa. So, ito ay kailangan na namin linisan at lalagyan na nung dalawang nasa mababa na buntis na. By February ay aanak na. Kaya yan, ganyan lang po ang aming pagdidisinfect. Babad muna and then after 2 days saka yan hahanlawan. Yun lang po. Thank you po and God bless you all.